Magandang araw! Narito na ang ating aralin para sa ikatlo at ikaapat na linggo para sa asignaturang Arts, 3-Dimensional Craft. Sa mga nakaraang aralin ay natalakay ang iba't ibang halimbawa ng likhang sining at ang mga manlilikha sa ating rehiyon. Sa araling ito, inaasahang mauunawaan mo ang konsepto ng 3-dimensional na likhang sining at makakapagbigay ng halimbawa nito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng 2-dimension? Masdan mo ang mga halimbawa. May iba't ibang uri ng likhang sining. Ang mga likhang sining o mga bagay na iginuhit natin ng palapad ay tinatawag na 2-dimensional o 2D. Masdan mo naman ang mga hugis na ito. Gaya ng mga larawan sa ibaba, ang 2D figures ay mayroon lamang haba at taas ang mga ito. Ilang karaniwang halimbawa ng 2D figures ay ang bilog, bilohaba, tatsulok, parihaba, parisukat, at pentagon. Ano naman ngayon ang ibig sabihin ng 3-dimension? Samantalang ang mga likhang sining o mga iginuhit natin ng may kapal at mga bagay na ating nahahawakan ay tinatawag nating 3-dimensional o 3D figures. Masdan mo ang mga halimbawa ng likhang sining na 3-dimension o 3D figures. Ang mga bagay o mga larawan na inyong nakikita ay mga halimbawa ng 3-dimensional figures sapagkat ito ay may lapad, haba, at taas. 3D shapes. Ito rin ay nagpapakita ng lapad ngunit may lalim ang bawat dimension nito. Ilan namang pangkaraniwang halimbawa ng 3D na hugis ay ang cylinder, pyramid, cube, at prism. Ang ilan pang halimbawa ng 3D crafts na makikita natin sa ating pamayanan ay ang mga paper mache, sculptures, clay arts, at iba pang mga likhang sining na ginagawa mula sa mga recycled materials. Maliban sa 2-dimension at 3-dimensional na hugis, ay pag-aaralan pa natin ang iba pang elemento ng sining na ating dapat malaman sa paglikha ng mga likhang sining. Tekstura. Ito ang elemento ng sining na pangunahing umaapila sa pandama o panghipo sapagkat kalidad o katangian nito ng ibabaw ng anumang bagay. Maaring makinis o magaspang, madulas o mabaho, manipis o makapal. Proportion. Masdan mo ang larawan. Hindi ba't napakaganda ang likhang sining na ito? Anong elemento ng sining ang mas kapansin-pansin dito sa ating halimbawa? Ito ay ang proportion. Isa rin ito sa elemento ng sining. Binibigyang pansin ang kaugnayan nito sa hugis at espasyo. Kailangang magkaroon ng relasyon ang kulay para sa kulay, hugis, background at sentro sa kabuuan ng likhang sining para maging kaaya-aya ito. Ang sumunod na elemento ay balanse. Kapansin-pansin ang pagkakaroon ng balanse sa ating dalawang likhang sining. Ano nga ba ang ibig sabihin ng balanse? Isang likhang sining na nagtataglay ng magkatulad ng pagtitimbang-timbang ng hugis,
laki at kulay sa magkaibang panig. Ngayon ay nalaman mo na ang iba pang mga elemento ng sining na kailangan nating pag-aralan. Para sa ating unang gawain, masdang mabuti ang mga hugis. Tukuyin kung ito ay 2D o 3D. Unang bilang. Ano kaya ang sagot? Tama, ang sagot ay 3D. Pangalawang bilang, 2D. Ang pangatlong hugis ay 2D. Ang pang-apat na hugis, 3D. At ang panlima, 2D. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, suriing mabuti ang sumusunod na likhang sining ng mga manlilikha sa ating rehiyon. Lagyan ng check ang tapat ng kahon kung ito ay nagpapakita ng hugis, tekstura, proportion at balanse. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito na ang sagot. Para naman sa ating pangalawang likhang sining. Pangatlong likhang sining. Pang-apat. At panlima. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, gamit ang iba't ibang recycled materials na makikita sa inyong kapaligiran, maaring clay, kahoy, metal, kawad at patpat, gumawa ka ng isang 3-dimensional freestanding figure. Ang gagawin mong likha ay dapat nakakatayo. Pagmasdan ng modelong larawan na makikita sa ibaba. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!